Kambal na aksidente sa kalsada ang ikinamatay ng isang mag-asawa sa Iloilo City habang dalawa rin ang napaulat na nasawi sa Himamaylan sa Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang mag-asawa nang bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa delivery truck sa Barangay Bituon, Distrito ng Haro sa Iloilo City. Dead on arrival sa ospital ang mag-asawa habang nakaligtas ang kanilang 5 taong gulang na apo na may minor injury. Ayon sa Iloilo City Traffic Enforcement Unit, mabilis ang takbo ng motorsiklo ng mga biktima. Base naman sa CCTV footage, napunta sa kabilang lane ang motorsiklo pagdating sa kurbadang daan at bumangga sa nakasalubong na truck. Sa investigasyon ng pulis, pauwi na ang mag-asawa kasama ang kanilang apo. Posible na nakaidlip ang mister na siyang nagmamaneho ng motorsiklo kaya dumiretso sa kabilang lane. Nakipag-areglo na ang pamilya ng mag-asawa sa may-ari ng truck. Para sa MBC TV Network News, ito si RH39 ay ni Grace Bravo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang 2 lalaki matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang nakaparadang trucking sa Hacienda Silos, Barangay Talaban, lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Ang mga biktima kinilala na si alias Junjun, 21 anyos, ng residente ng Purok Riles, Barangay 3 ng nasabing lungsod, at alias Boyboy, 23 anyos, residente ng Purok Canaba, Barangay 2, Poblacion ng nasabing lungsod. Ayon kay Police Major Arturo Margallo, Deputy Chief of Police ng Himamaylan PNP Station, ang mga biktima dinala pa sa Governor Valeriano Hospital, subalit indideklarang dead on arrival ang mga biktima dahil sa lubang sugat na tinamo ng mga biktima. Sa ngayon, ang nasabing truck driver ang nasa custodial facility ng Himamaylan City PNP Station para sa karagdagang investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Kantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang empleyado ng port sa Alinor del Samar ang nagtungo sa pulis upang isurinder ang kanyang sarili dahil sa paggagamit niya ng illegal na droga. Ang nasabing port employee na drug surrendery ay isang 29 anyos, residente ng Barangay Kinabra ng Zone 2, Alinor del Samar. Sa kanyang pahayag sa pulis, determinado siyang magbago at makalabas sa pagkalulong sa legal na droga. Nagpahayag naman ang PNP na tutulungan ang nag-surrender bilang bahagi ng kampanya ng kapulisan laban sa legal na droga. Bilang bahagi ng rehabilitation process, isa sa ilalim ito sa counseling kung saan ipapaliwanag din ang epekto ng drug addiction sa physical at mental health. Bukas naman ang PNP sa iba pang identified drug personality sa lalawigan sa kanilang pag-surrender. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Kulungan ang bagsak ng 5 tulak ng illegal na droga kung saan mahigit 60,000 sa inihina ng shabu ang nakuha sa kanilang posisyon matapos ikinasa ng 3 police station na under ng Davao City Police Office ang drug bypass operation sa iba't ibang lugar sa Davao City sa loob lamang ng 24 oras alas 6 ng umaga, Pebrero 3, 2025. Sa isinagawang anti-illegal operation ng kapulisan, positibong nabilang ng illegal na droga sa baga otoridad na nagpanggap na pusher buyer ang 5 drug personality. Sa nasabing operasyon ng kapulisan na under ng DCPO ay nakumpiska sila ng illegal na droga na may kabuohang 68,612 pesos na standard drug price mula sa may stasyon ng Bunawan PNP, MAA PNP at City Drug Enforcement Unit. Pinuri naman ni Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director ng Davao City Police Office, ang kanyang mga kapulisan sa matagumpay na operasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.